Hello sa ating mga SSS members. It's me, Angela again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang po, paano po makakuha ng financial assistance ng SSS member kung siya po mismo may sakit? Dito po kasi ako sa Saudi ngayon, may sakit po asawa ko. Hello po sa ating mga OFW na nakafollow po dito sa aking YouTube channel. Kung saang bansa man po kayo naroroon ngayon, ingat po kayo dyan. Okay, kapag ikaw po ay OFW at SSS member po kayo, and then nagkasakit kayo, meron po kayong benefits na makukuha kay SSS bilang kanilang member. Ito po ay ang sickness benefits and disability benefits. Kung depende po ito sa case nyo guys, kung pasok pa rin kayo sa disability, pero sure po na pasok po kayo sa sickness benefits. Number 1 po, ito pong sickness benefits, ito po ay daily cash allowance na binibigay po ng SSS sa kanilang members sa mga araw po na hindi sila nakapagtrabaho because of illness or injury. At para makapag-avail po kayo nitong sickness benefits, dapat po meron kayong 4 days na minimum po na hindi kayo nakapasok sa inyong trabaho because of your illness or injury. Okay, minimum of 4 days and maximum of 120 days in 1 calendar year. Pangalawa po, dapat meron pong contributions ang iyong 12-month period bago ang semester ng iyong illness or injury. Kahit 3 months lang nahulog guys, pero mas maganda sana makaabot kayo kahit 6 months man lang. Dahil doon po sa 12-month period na yon, doon po kukuha si SSS ng 6 na contributions na may pinakamataas na contributions mo. At yun po ang kukunin ni SSS at ikukompute para sa makukuha mong sickness benefits. Ngayon, paano nyo po ma-check kung ano yung 12-month period nyo na yun na dapat yun ay may contributions? Halimbawa po, sa nag-comment no, ang month of sickness mo ay January 2026. Para makuha natin ang semester guys, gagamit tayo ng quarter. So sa isang taon, meron tayong 4 na quarter, di ba? January, February, March, first quarter, April, May, June, second quarter, July, August, September, third quarter, October, November, December, fourth quarter. So siya, ang month of sickness niya ay January 2026. So pasok siya sa first quarter, January, February, March. At para makuha natin ang semester, pag sinasabing semester, 6 months yun. So mag-a-add tayo ng another quarter pabalik. Okay? So ang i-add natin quarter ay fourth quarter of 2025. So yun po ay October 2025, November, December. Kaya ang kanyang semester ay from October 2025 to March 2026. Ang sabi po dito, dapat po ang 12-month period mo, yun ang may mga hulog. 12-month period bago ang iyong semester of sickness. So ang iyong 12-month period ay mula October 2024 to September 2025. So, dyan po kukuha si SSS nang i-compute sa iyong sickness benefits na makukuha. Kaya dapat iyang 12-month period mo na yan, October 2024 to September 2025, may mga hulog dapat yan na hindi bababa sa 3 months na contributions. Nagigets po? Ngayon po, ang pag-apply po ng sickness benefits, lalong-lalo na po nasa abroad kayo ngayon. Ang pag-apply po ng iyong sickness benefits ay through your SSS online account. Kaya dapat meron ka pong SSS online account. Kapag wala ka nun guys, meron akong separate video paano gumawa ng SSS online account. Kung gusto mo po nun, comment ka lang, i-reply ko sa'yo ang link ng video na yon. Okay, meron akong full na tutorial video paano mag-apply guys ng sickness benefits. Gamit ang mobile phone, gamit ang computer. So kung gusto niyo yon, comment lang din, ibibigay ko po sa inyo ang link ng video. And ito guys, take note po, sa sickness po, meron lang tayong 5 days na para mag-submit ng sickness, mag-apply ng sickness kay SSS. So dapat, within 5 days po, nag-apply kayo ng sickness kay SSS. Dahil kapag malate po yan, madideny po yan ni SSS. Kapag ikaw naman ay employed, kailangan po, siguro, hindi ko alam ito sa OFW kung meron po kayong employer na nagre-remit sa SSS, no? Pero I think wala. Basta yun, kapag self-individual payment kayo sa SSS, guys,
meron lang tayong 5 days para i-apply po ang ating sickness benefits. Kapag employed naman tayo, meron tayong 5 days na i-notify si employer. Si employer mo naman, meron ding 5 days na i-notify ng iyong sickness si SSS. And then, sa disability benefits, guys, depende kasi ito sa case nyo, no? Ano man sakit or injury, kung pasok ba yan sa disability. Basta if you think na pasok kayo sa disability benefits, after nyo po mag-apply ng sickness, mag-apply din po kayo sa disability. Alright, SSS members, lalong-lalo na po yung mga OFW natin. Ang dami po nating mga OFW SSS members na hindi sila aware doon sa mga benefits na ma-avail nila kay SSS. Katulad na lang ng sickness, no? Pag nagkasakit kayo abroad. Siyempre, hindi naman kayo mga robot. Magkakasakit din talaga kayo dyan. So, dapat aware kayo na meron po kayong makukuhang sickness benefits kay SSS. Alright, SSS members, ating mga OFW, ingat po kayo dyan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.